sa mga Honda Click user, pag nag low idle, bumaba yung minor niya, wag na wag nyong etong wag na wag nyong gagawin. Good afternoon mga Kamor TV. Ayun, okay. Andito tayo sa pinakatahimik na lugar na para kamustahin ang ating si Kobe, yung Honda Click 150 natin. So kamustahin natin after 9 months kung kamusta na ba siya, anong binago natin, kung may minodify ba tayo, anong mga dinagdag natin, at saka kung ano yung mga naging issue niya after 9 months. Kaya so guys, ba't ba tayo bumili ng Honda Click? Ang reason natin dyan is daily commute. Yan, mahirap pang mag-commute ngayon, so kailangan ng motor. Bakit itong Honda Click ang binili natin? Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. Sakto lang ang sukat niya, at yung fuel consumption niya ay napakatipid. Tapos keyless pa siya, diba? Astig. Okay, liquid cool pa. Okay, so ano mga dinagdag natin? Unang-una itong panel gauge cover. Ayan, kasi ang issue nga ay pinapasok daw ng tubig. So ayaw naman natin mangyari pa yan bago natin lagyan. So nilagyan na natin. Tapos yung rubber matting, yan, para cute, diba? Tire hugger, ayan, tire hugger. Nilagyan na natin ang tire hugger. Tapos para hindi makalat yung putek, ito GoPro mount. Nilagyan na natin ng GoPro mount kasi pag nagbablog tayo, para director's view kuha niya. Yung anti-pusa, ayan, dito natin nilalagay yan sa upuan. Kaya lang nakalimutan ko isang beses sa Dinggalan Aurora na dali. Ayan siya. So yun, bracket, pinalitan na natin ang bracket yan para sa top box natin. So ayan, top box, nilagyan na natin ang top box. Okay, eto cellphone bracket, nilagyan na natin kasi mahalaga yan for navigation. Tapos ayan, okay na. Yun lang mga dinagdag naman natin dyan, wala na. Tapos lagi nating kailangan lagi siyang malinis. Tapos yun nga pala, sticker, di naman ako mahilig maglagay, pero since Muro TV tayo, nakakaya naman sarili natin sticker din natin nalagay, diba? Saka yung GoPro, yung pre-sticker ng GoPro nilagay natin dyan, ayan. At saka ayan, okay. Doon naman tayo sa naging issue ng motor na to after 9 months. Yun, ang pinakamabigat na yung dragging, kasi common na sa yun, common na sa motorsiklo yun. So may na-discover ako sa mga vlogger din, hindi ko lang alam kung sinong vlogger yung napanood ko. May butas siya sa tenga, medyo rockista dati yan. So yun, common na sa click on dragging. So ang ginawa ko, solution natin dyan is ito, tinanggal natin yung tatlong tornilyo
Ayan, 3 tornilyong yan. Madali lang tanggalin yan, alin ang gagamitin dyan. Tapos itong part na to, ayan, may parang gills siya dyan. Yan, lalagyan nyo ng foam sa loob yan. Matatanggal nyo kasi yan eh, matatanggal nyo yan. So lalagyan nyo lang ng foam sa loob. So after nyo lagyan ng foam, sobrang tagal. At kung may dragging na, sobrang minimal lang, hindi nyo halos maramdaman. So yun. Tapos yung manibela, ito pag high speed, pag akma mo siyang bibitawan, hindi ko namang ginagawa yun, kaya lang tinatry ko lang. May nararamdaman kasi ako pagka bibitawan ko siya, pero hindi ko nilalayo yung kamay ko, nagwiwiggle siya, gumaganon. Hindi ko lang dala yung GoPro mount ko para matry natin. Hindi ko sa chin mount, hindi ko nadala. So nagwiwiggle siya, nagbabibrate siya, gumaga from high speed to low speed, gumaganon. Pag medyo pabagal na siya, gumaganon siya. Pag nakakahawa ka, hindi masyadong halata, pero pag bibitawan mo siya, ayan, mahalata mo siya, matataranta ka. Ayan, so yun. Ito low idle, ito pakita ko sa inyo. Pakita ko to. Ayan guys, start natin ha. Side stand pala. Ayan guys, tingnan nyo yung voltmeter nya, 12 point something lang, di ba? Sa una hataw siya ng 14 kasi malakas ng ano eh, sa una talaga. 12.9, nagte-13 yan eh, pero hindi na siya umaabot ng 14 unless ano natin, dali i-revs natin. Yan, umabot siya ng 14. So parang bumaba ang idle nya. Minsan humihinto pa yan, namamatay yung makina. So yun ang naging problema natin. So yun, all stock siya, wala tayong binago. Kasi yung pogi na niya eh, wala tayong binago. So yun lang, low idle. Ito medyo nakakabahala to eh. Tapos yung remote nya is pinalitan ko na ng battery, nalobat siya. Actually kailan ko lang nalaman waterproof pala siya, kasi naisisid ko siya na may na nakasuot pa sa akin. So waterproof siya, gumana siya. Ayan guys, oh, ito yung cruising, ano yun, ewan ko lang kung ilang RPM to ba, kung ilang RPM. 13.3, hindi na siya umabot ng 14, pero lang ko i-revolution natin. Ayan, abot siya. Ayan, so yun guys, so yun, shinare ko lang yung na experience ko sa motor na to. So bukas ano natin, dadali natin sa kasa kung ano magiging solution nila. So yan, like and subscribe para ma-notify kayo sa next video natin. I-update ko kayo kung ano mangyayari doon sa kasa, kung anong ginawa nila. So yun, parang bago pa rin siya. Yun lang gusto ko sa kanya, laging malinis. Ayaw kong masyadong pormahan ng kung ano-ano. All stock, okay na sa akin. Check. Ayun guys, dagdag ko lang sa naging issue nitong click, etong idling stock. Ayan, tingnan nyo. Ayan, pag in-on ko siya, ayan, magi-green, tapos mawawala. So hindi, minsan gumagana siya, pero kadalasan ganyan siya. So yun, almost hindi na siya magamit. Ayun guys, update lang to dun sa nireview ko na after 9 months na motor natin.
So, ito yung mga ano, mga nabanggit ko na sira is ano, low idle. So, dragging, yung dragging na solusyonan ko na dyan sa video kung paano nyo susolusyonan. Tapos nagwi-wiggle yung manibela pag high speed, bago siya mag low speed, ano siya, nagwi-wiggle. Pag bibitawan mo, halata siya. Pero pag hindi mo nang bibitawan, hindi siya halata. So, manageable pa naman. So, yung, at saka yung ano, yung hindi na rin gumagana yung ano, yung idle stop niya. So, baka may connection nga siya dun sa low idle. So, yun nga, tama. Kasi kinabukasan, dinala ko siya sa kasa. Etong, wag yung ano, sa mga Honda Click ano, user, pag nag low idle, bumaba yung minor niya, wag yung ano, etong wag yung gagawin. Wag yung basta-basta dadalhin sa kung saan sang diyan sa tabi-tabi lang. Kasi ang unang gagalawin nila is minor. Tataasan lang nila yun. So hindi pala siya maganda. Kasi sa akin, bumaba yung minor, halos ang charge niya is nagto 12 point something, maximum 13 point something. Akala ko ano, baka may problema yung magneto, ganyan. Baka mababa na minor. So hindi ko ginalaw, alam ko may adjustan ng minor, hindi ko ginalaw. Dinala ko sa kasa, yun. Nireset lang yung ECU niya. Nireset ang ECU niya, nag-okay na yung minor niya. O, di ba? Kasi kung sa ano ko lang yan dadalhin sa gilid-gilid, sigurado minor ang gagalawin doon. At mas delikado daw yun sabi ng kasa. Lalong magwawala yung motor nyo. Once na na-adjust yun, tapos biglang na-reset na yung ECU, magwawala, sobrang lakas ng minor naman. So yun lang, update lang. So shoutout natin ton si ano, shoutout natin si Romeo Amorganda Jr. Yan, shoutout sa iyo at saka sa 70 plus na pusa mo. Napakaraming pusa nito. Mahilig din ako sa pusa, kaya lang di ko kaya yung ganyan kadami. Hanggang dalawa lang ako. Tapos, yun, shoutout natin tong ibang ano natin, subscriber. KJ Food Corner, shoutout sa'yo. Nino Logroño, shoutout sa'yo. Arbin Nakapadwa, shoutout sa'yo. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below lang sa next video natin. Shoutout ko kayo. Si Ma'am Kalas. Oh, tama. Sana tama yung pagbanggit kasi. Okay. Sa si Simon and Sahara. Shoutout sa inyo. Okay, so guys, kita-kita tayo next vlog. Sana nakatulong tong ano, sa mga Honda Click user talaga. Promise. Huwag niyo pagagalaw basta-basta. Pag bumaba yung minor. May napanood kasi ako sa YouTube. Yung magneto ang ano, nilinis. So, ano, umokay ng konti pero hindi umabot ng 14 point something. Dapat kasi yung charge niya is 14 point something. Hindi siya dapat bababa doon. So, hindi na ayos. So, kung sa kasa niya dinala, nireset ang ECU. ECU ba yun? Tama. So, maring naayos. Magkano lang naman? Mura lang. Pina-change oil ko na at saka pina-change ko yung gear oil. Tapos, reset ECU. 200 lang yung labor. So, kung sa, ano, okay na, diba? Kaysa dyan sa labas. Okay, so guys, kita-kita tayo sa susunod na vlog.